Dahil sa mga ipinapakitang puwersa ng China sa rehiyon, sa unang pagkakataon ay nagsama-sama sa silangang karagatan ng Pilipinas ang tatlong carrier strike group ng mga kaalyadong bansa na kinabibilangan ng 12 barkong pangdigma ng French Navy, Japan at Amerika upang hadlangan ang kalabang bansa na naghahari-harian sa rehiyon. At sa update naman sa Middle East, isang eroplano ng Iran ang hindi nakalapag sa Lebanon matapos makatanggap ng babala mula sa Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sinabi ng isang pinuno ng US Indo-Pacific Command na si Admiral Paparo na posibleng tutuhanin ng China ang plano nitong lusubin ang Taiwan dahil sa patuloy na lumalagong puwersa militar nito at walang tigil na pagsasagawa ng mga military exercises malapit sa Taiwan. Sa ngayon ay tila hindi na umano exercise ang ginagawa ng China kundi isa na umano itong rehearsal para sa opensiba. Madalas na umiikot ang dose-dose na mga fighter jets at mga aircraft carrier ng China sa paligid ng Taiwan. Dahil sa patuloy na pagpapakita ng puwersa militar ng China sa rehiyon, kaya't hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang joint exercise ng French Navy, Japan at Amerika sa Philippine Sea sa silangan ng Pilipinas na tinatawag nilang Pacific Stealer na sinimulan noong pang-Huwebes at magtatapos sa Martes. Ayon pa sa US 7th Fleet, ang exercise Pacific Stealer ay isa umanong multi-large deck event na idinisenyo para isulong ang koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng French Navy, Japanese at American Maritime Forces. Ayon naman kay Rear Admiral Jacques Maillard, commander ng French Carrier Strike Group, ito ang unang beses na naideploy ang kanilang Carrier Strike Group sa bahaging ito ng mundo sa loob ng mahabang panahon. Anya, ang Pacific Stealer ay isa umanong bagong antas ng interoperability para sa tatlong hukbong dagat na kumakatawan sa isang hamon na sabik nilang harapin kasama ang mga kasosyong Hapon at Amerikano. Ang Pacific Stealer na ito na isinagawa sa Philippine Sea ay nilahukan ng 12 mga barkong pangdigma. Sa Japan ay ang carrier destroyer nito na GS Kaga, GS Akizuki at isang P-3 Orion. Sa French Carrier Strike Group naman ay ang aircraft carrier nito na FS Charles Gaulier, FS Forbin Destroyer, FS Provence Frigate, FS Alassi Frigate at isang FS Jacques Chevalier na isang fleet oiler. Habang sa Amerika naman ay ang Carrier Strike Group nito na pinangungunahan ng USS Carl Vinson, sakay ang Air Wing 2, USS Princeton Cruiser, USS Terret Destroyer, USS William Destroyer, isang P-8 Poseidon at isang Nuclear Power Attack Submarine. Ang mga koordinadong operasyon na ito sa pagitan ng French, Japan at Amerika ay nagpapatibay umano sa mga alyansa upang humadlang sa mga kalaban na naghahari-harian sa rehiyon. Sama-samang hinahangad na mapanatili ang isang bukas at malayang Indo-Pacific at walang uri ng pamimilit. At sa update naman sa Middle East mga kabayan, isang pampasaherong eroplano mula Iran ang hindi nakalapag sa Lebanon matapos magbabala ang Israel na gagawa umano sila ng aksyon kung itutuloy ng piloto ang paglapag nito. Ayon sa Israel, ang Iran ay nagpupuslit umano ng milyong-milyong dolyar na halaga ng mga armas para sa Hezbollah sa pamamagitan ng mga sibilyang flight mula sa Iran patungo sa Lebanon. Sinabi ng Israel na ang eroplanong Iranian ay nakalink umano sa IRGC na lalapag sana, ngunit bumalik ito sa kalagitnaan ng paglipad matapos makatanggap ng mga babala mula sa Israel. Sinabi naman ng gobyerno ng Lebanon na tinanggihan umano nila ang paglapag ng isang pampasaherong eroplano ng Iran sa Beirut kasunod ng mga babala ng Israel, at dahil dito ang mga sibilyang taga-suporta ng Hezbollah ay nagprotesta dahil sa pagtanggi ng Lebanon na payagan ng isang Iranian plane na lumapag. Ang lahat ng taga-suporta ng Hezbollah ay nanawagan umano sa lahat ng Shias na pumunta sa paliparan upang lumahok sa rally. Kaya naman ang Lebanon ay nag-deploy ng puwersa militar upang pigilan ang mga nagrarally sa labas ng airport.
Samantala, ang mga sundalo naman ng IDF na nag-ooperate sa Southern Lebanon ay binuwag ang ilang mga imbaka ng armas ng Hezbollah na natagpuan ng mga tropa ng 769 Hiram Regional Brigade. Kabilang umano sa mga nadiskubre ay ang mga missiles, rockets, mortar, granada, explosive device at mga baril. Nakita rin ng mga sundalo ang mga maraming rocket launcher system, kaya ang mga armas na nasamsam sa mga pasilidad ay pinasabog ng mga combat engineer ng IDF. Nag-anunsyo din ang IDF kagabi na muli na namang naglunsad ng airstrike ang kanilang Air Force sa Jarju sa Lebanon laban sa mga Hezbollah. At dagdag na balita mga kabayan, ibinahagi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na inaprubahan ni Pangulong Marcos noon pang 2024 ang pagkuha ng Philippine Coast Guard ng 5 pang barko mula sa Japan at 4 na po na mula naman sa France bilang bahagi ng modernisasyon ng kanilang hanay. President Bongbong Marcos has already approved the acquisition of 5 more 97-meter vessels for the Philippine Coast Guard from the Japanese, from Japan, no? And then of course the 40 vessels that will be coming from France. Ayon kay Tariela, ang 20 sa mga ito ay gagawin sa France at ang 20 naman ay gagawin dito sa Pilipinas. Sinabi yan ni Tariela sa isang press conference. 20 of those will be built in France and 20 of those will be built here in the Philippines.